Hello everyone! Welcome to Karachi, Pakistan. For today's video ay babahagi ko naman sa inyo ang kasalan dito sa Pakistan. Kung paano nila ito ipinagdiriwang. Ang kasalan dito sa Pakistan ay naimpluwensyahan ng traditional culture na minana nila sa Indian culture. Dahil dito ang malakihang paghahanda ay inaabot ng 4 na araw. Sa video ito ay ipapakita ko sa inyo ang unang pagdiriwang na ginaganap sa kasalan dito sa Pakistan. Ito nga, nandito ako sa bride's house para sa unang pagdiriwang bago ang araw ng kasal. Mayo ang tawag nila sa pagdiriwang na ito. Sa pagdiriwang na ito ay importante ang kulay. Makukulay na yellow, orange, and green ang kulay na ginagamit nila sa pagdidisenyo ng kanilang tahanan. Pagdiriwang na ito ay ginaganap sa tahanan ng babaeng ikakasal o kung saan siya lumaki. Ganitong tradisyon o kultura ay karaniwang ginagawa ng mga nasa Punjab area ng Pakistan. Ang karaniwang dumadalo o naiimbitahan sa pagdiriwang na ito ay lalapit na kamag-anakan o kaibigan po lamang. Bahagi ng pagdiriwang na ito ay ang mga bulaklak na isinusuot ng mga bisitang babae, mag-anakan at lalo na ng ikakasal. Dapat din na makukulay ang kasuotan ng mga bisita, kamag-anakan, kaibigan at nang ikakasal tulad ng orange, yellow at green. Sa importanteng bahagi ng pagdiriwang na ito ay ang mga rituals na ginagawa nila. Bago ipakita ang bride, inihahanda ang mga gagamitin sa rituals tulad ng turmeric paste, pera at sweets. Pagdiriwang na ito ay sinasagawa upang maihanda ang babae at lalaking ikakasal. Ilang araw bago ang araw ng kasal o ay upang maihanda rin ang babae at lalaki sa pamamagitan ng pagpapaganda, paglilinis ng kanilang katawan at paghahanda ng kanilang sarili, physically, emotionally, and mentally. Ang pagdiriwang na ito ay isinasagawa upang maging handa at maramdaman ng buong pamilya ang paparating na kasalan. Nagdiriwang ang Mayo na magkahiwalay ang lalaki at babae. Ang babae at lalaki ikakasal ay hindi maaaring magkita. Di maaaring imbitahan ang lalaki sa Mayo ng babae at ang babae sa Mayo ng lalaki. Ang lalaking ikakasal ay maaaring magdiwang ng Mayo sa kanilang tahanan. Subalit hindi niya maaaring imbitahan ang bride-to-be. Sa parte ng babae, ang Mayo ay pinagdiriwang sa kanilang tahanan. Mga bisita ay karaniwang malalapit na kamag-anak o kamag-anakan at halos lahat ay mga babae lamang. Sa mahalagang parte ng pagdiriwang na ito ay ang gamit ng traditional na instrumento katulad ng mga ito at ito ay sinasabayan ng pag-awit at pagsayaw. At habang nagtutugtugan o nag-aawitan, isinasagawa ang mga karaniwang rituals na bahagi ng pagdiriwang ng Mayo. Katulad ng pagpapahid ng turmeric paste na pinaghalong turmeric, flour, and mustard oil. Ang turmeric paste na ito ay pinapahid sa mukha, sa kamay, at sa mga paa. Pagsubo ng matatamis na pagkain sa bride-to-be at pag-ikot ng pera sa ulo ng bride-to-be. I'm taking a video and pictures. Pagdiriwang na ito ay inaabot ng hanggang madaling araw. Ang haba ng oras at panahon ng pagdiriwang ay nakabase kung saang parte ng Pakistan nakatira ang pamilya ng bride. At dahil nga pagdiriwang, siguradong may kainan. This is how Mayo looks like. It has this one. And yan mga pangluti na ganyan. Ang tradisyonal na bahagi ng kasalang ito ay karaniwang ipinagdiriwang sa lalawigan ng Punjab o ilang lugar dito sa Pakistan. Ang pagdiriwang na ito ay hindi bahagi ng kanilang relihiyong Islam. Ang kulturang ito ng pagpapakasal ay minana nila sa cultural o traditional culture or customs ng India. This is all for today and thank you so much for watching. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. And see you on my next video. Bye for now.